interview ho nitong si Senator Bato de la Rosa dito kay Manong Ted Filon at DJ Chacha ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho kagad tayo dito sa interview nitong si Senator Bato de la Rosa ngayong umaga. Game! Good morning, Ted. At andyan ba si DJ Chacha? Nandito po, Senator. Okay, go Chuck. Andyan pala, oh. Senator, good At saka morning. DJ Chacha. Good morning Oh, po, yan, yan. Senator. Good morning. O, kamustahin ko Good muna morning. kayo. Kamusta po? Nakakatulog naman po kayo na maayos dyan sa Senado? Yes, uminom ako kagabi ng magnesium ba yun para makatulog. Masarap ang tulog ko. Malalim yung tulog ko. Yeah. Ayos, palakpakan. Ayos. Nakatulog ng maigi itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ito ho, mga kababayan, no? Medyo meron ho tayong, kahit pa paano nalulungkot ho tayo, no? Especially para dito kay Jinky Luistro. Anak ng toko. Ang tagal niyong ilinatag, pinag-usapan niyang impeachment tapos tatabunan lang ni Senator Bato de la Rosa. Anak ng Petrang Garapata. Ngayon walang laman ng mga payagan kundi yung Bato de la Rosa. Puro na lang Bato de la Rosa. Nasa sa Senado si Bato de la Rosa. Di ba? Paano na lamang yung ginawang hearing dyan sa Injustice Committee? Paano na lamang yung nakuhang boto ng impeachment dyan sa plenaryo? Paano na lamang yung pag-yes nitong pangalan nito, Elisan Fernando sa impeachment ni Bibi Sara? Diba, hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan ngayon, Bato de la Rosa, pambihira. Yeah, that's good, ano. Medyo, kami po nagpapasalamat ha that you're on the show dahil alam namin medyo mabigat po itong pinagdadaanan ninyo at kaliwat kanan din yung mga panayam sa inyo. Pero Senator, curious lamang po ako, before this all happened, bago po yung pagpasok nyo muli sa Senado, sino po sa mga kasamahan yung senador ang kumontak talaga sa inyo na kinakailangan nyo na po talagang pumasok sa Senado? Sino pong nanghikayat sa inyo? Pwede po ba namin malaman yon? Yes, yung aming minority leader namin na si Senator Alan Cayetano, yun lang ang nakausap ko. Senator, kailan po kayo mismo nag-usap ni Senator Alan at ano po mismo exactly ang... Pasalamat po tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung hindi kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi papasok to si Senator Bato de la Rosa. Siguro sabi ni Sen Alan, Bato pasok ka na kasi marami na naghahanap sa'yo. Pakitaan mo sila sa Lunes pumasok ka. Yung pagpasok niya, palitan ka agad ng leadership. Pagkakataon nga sinabi naman. niya sa inyo? Bakit kinakailangan niyo daw po to be physically present sa Senate Hall? Kailangan dahil para kami na naman uli ang magiging majority, kailangan andyan ako para bumoto. So, isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gaganapin sa Senado once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang na po ako sa... Talaga parang labanan ng chess yung nangyari. Okay. May papasa. Kung hindi, tingin ko ganito mga kondisyon dyan. Pagka hindi pumasa yung impeachment sa House of Representatives, hindi magsasurface itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi siya magpapakita. Pero dahil alam na makakakuha ng 255 na boto yung impeachment ni Bibi Sara, talagang nagpakita ho siya sa Senado para magkaroon na ng ikangarigo doon. Hindi ho yung kung maitatransmit ba sa Senado, kung aabot ba sa Senado, hindi yung kung nasa Senado na ba ang impeachment, doon tayo magkakapalitan. Diba? Hindi na, parang ang pangit nga naman tingnan kung nagpipreside na itong si Tito Soto tapos biglang papalit itong si Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda pagpasok pa lang ng impeachment, pag umpisa pa lang ng impeachment, Senator Alan Peter Cayetano na kagad ang magpipreside dyan. Dapat talaga abogado, hindi yung nagbibida-bida lang, diba? Hindi kagaya nitong si Tuta Soto. Hindi ko siya pwede para sa akin dapat talaga abogado. Si Escudero, okay yan, wala tayong problema dyan. Wag lang yung mga may bias kagaya nitong si Kiko Pangilinan, hindi siya pwede diyan, no? Yung mga walang bias na abogado, sa tingin natin pwedeng diyan. Pwedeng Senator Rodante Marcoleta, pwede siya mag-preside diyan sa impeachment na yan.
Pero yung mga merong karga, hindi ho sila pwede. Especially yan si Tuta Soto, hindi pwede yan. Pati mga kababayan na nagsasabi na ako ay patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. Mm. So nahiya na po ako din dito, kaya sabi ko, magpakita na tayo, magtrabaho tayo. Yan. Oh, so ito po yung mga rason ano na nabanggit niya nga kung bakit niyo po kinailangan na to be physically present sa Senate. Senator, doon po ba sa usapan ninyo ni Senate President Alan Cayetano, nagkaroon po ba ng assurance na pag kayo po ay lalabas dahil alam naman natin na may arrest warrant nga po, bibigyan po kayo ng kustodiya ng Senado para hindi po kayo maaresto? Wala naman, hindi naman kasama sa usapan namin. Ang sa kanya lang nakiusap siya kung kaya kong pumunta para bumoto. At yun na. Sabi ko, sige, matagal ko na pinag-isipan na kung bumalik sa trabaho. Bahala na. Whatever happens, i-risk ko itong aking sitwasyon para lang makarating dyan. O, nakarating ako. Hindi po kayo nagdalawang isip na pumunta sa Senado noon? Lalo pa po alam natin na posibleng kung ano man yung nangyari noong Lunes, ganun nga po mangyayari pagka nagpakita kayo. Okay lang sa akin, digital siya. That's part of my job. That's part of life. Tanggapin na lang natin yung mga risk go. Matagal naman tayong humaharap ng mga dangers, ng mga risk sa ating buhay since umasok tayo sa servisyo. So, okay lang sa akin yun. Kumbaga, hindi na po kayo kinailangan na pilitin pa ni Senator Alan. Kayo po ay nagkusa dahil sa Senate leadership change na pumunta sa Senado. Yes, yung desire ko rin talaga na mapalitan ang liderato ng Senado ay malakas rin. Kasi wala naman talaga minority na gustong mananatili sa minority forever. Lahat naman ng minority gusto maging majority. Yan. So yun po, gusto namin na kami na naman majority. Senator, Normal. sige po. Senator, are you happy with the outcome kung paano po kayo binibigyang protection ngayon ng bagong Senate President? Masaya naman po kayo dun sa kung paano po niya sinisiguro na hindi po kayo aarestuhin at hindi na muling papapasukin pa sa Senado ang NBI agents? Ay, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Senado. Hindi lamang kay Senator Alan, kundi sa mga kasamahan kong senador na sumuporta na Suporta. yung lahat ng legal remedies available para sa atin bago tayo dadamputin kung kailangan damputin man. Nagkausap na rin po ba kayo ng dating Senate President na si Tito Soto? Tapos kahapon, nagkainitan si Senator Robin Hood Padilla at saka si Kiko Pangilinan. Nag-intervene kami dalawa doon sa dalawang na medyo uminit ang ulo. Doon, nagka-cross yung landas namin. At, Sino ba talaga ang pinag-awayan? Yung paninigaw o si Sharon Cohen? Hindi, nakalab team kasi. Baka biglang naalala nitong si Kiko Pangilinan, nasundot din. Pangit naman na naging kalab team din nitong si wala kayo. Kinausap ko rin siya. Sabi ko sa kanya, wala akong sama ng loob sa iyo, sir. Mataas ang respeto ko sa iyo. Wala na. Okay lang yun, kahit anong nangyari. Wala akong sama ng loob sa kanya. Kumbaga, everything's well between you and the former Senate President. Maayos na po kayo? Maayos naman. Mataas ang respeto ko sa kanya. Noon pa. Tagal ko na yung Senate President. At saka siya ang pinakamataas siguro na tenure. Longest tenured senador dito sa Senado ngayon. So, I give him my highest In respect. fairness. Senator, In fairness, kahit na ginanyan nitong si Tuta Soto, itong si Senator Bato de la Rosa, kahit na ngayong mga panahon na to, ang gustong mangyari nito mga parang merong siras na tutok na senador ngayon, isuko siya dyan, isuko itong si Senator Bato sa mga otoridad. Ang gusto pa rin ni Senator Bato, pagrespeto pa rin ang sagot ni Senator Bato dyan sa mga kabastusan ng iba niyang mga kasama dyan sa Senado. isa sa mga lumutang na issue, yung wala daw proper coordination yung NBI agents with Senate nung Monday, tungkol nga po dun sa paghahain ng arrest warrant sa inyo. Napag-usapan niyo po ba yun is former Senate President Tito Soto? Ano daw po ba talagang nangyari? Ano pong paliwanag niya sa inyo? Ang binasihan ko lang naman is yung official report na
binigay ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, tungkol sa insidente na yan. Sabi ni USAA, si General yung aming USAA, sabi niya lahat naman daw yan is under the instruction of Senate President. Yung coordination, yung pagpapasok, talagang instruction niya ng Senate President. So, I take that as an official statement. So meron pong koordinasyon. And you feel like, Senator, kung si former Senate President Tito Soto pa rin ang nakaupo, ibang nangyari? Baka wala na kayo sa Senado ngayon, sa tingin niyo po? Hindi ako makasiguro niyan. Hindi ako makasiguro kahit naman siguro nasa minority ako. Hindi kakasiguro kung anong mangyari. Oo, Senator, umabot na nga po sa punto. Kahapon nakita ko po yung video nyo, nananawagan na po kayo sa Pangulong Marcos Jr. Hinihiling nyo po na bigyan po kayo ng proteksyon. Meron na po bang sagot ang palasyo dito sa panawagan ninyo? Hindi ko pa alam kung may sagot na ba o anong sagot nila. Basta wala namang masama sa magkikiusap na magpakumbaba at makiusap kapag ikaw ay nasa sadlak sa ganitong sitwasyon. Hindi naman sila masama ang magkikiusap. Kaya sana huwag hindi na tagayin. They don't take it as negative. Nagkikiusap lang naman tayo. Alangan naman, doon ako makiusap sa gobyerno ng China, sa gobyerno ng US, gobyerno ng Russia, na ako ay isang Pilipino. So, nararapat lamang na sa gobyerno ng Pilipinas ako hihingi ng suporta para hindi ako sasakupin ng mga dayuhan. Tama Kanino po. ako hingi ng tulong dahil the sole duty of the Philippine government to take care and to serve and protect it's an every Filipino citizen. So, doon tayo nakikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya mga presidente ng Pilipinas. Yun ang obligasyon ng gobyerno na protektahan ang bawat mamamayan. Kung nasa tamang katinuan ng namumuno. Pero kung wala sa tamang katinuan, Senator Bato de la Rosa, sorry na lang sa'yo, pinuprotektahan niyan yung mga tumatanggap ng maleta. Kahit na sabihin natin na magkaiba kami sa politika, magkalaban kami sa politika, kahit na noon, magkasama kami, tapos tumulong pa ako para magkampanya sa kanya, pero nagkakaroon ng alitan yung Duterte at saka Marcos, magkalaban na kami ngayon. At then of the day, politics lang naman ito eh. Kahit ano mangyari, siya Pilipino, ako Pilipino pa rin. So kanino kahingi ng damay, kanino kahingi ng tulong kundi sa kapwa mo Pilipino. Lalo na sa isang presidente ng Pilipinas. Kaya, politika lang ba ito? Alam mo natin, punot dulo nito lahat. Opo. Politika. Yes po. Senator, I assume sana napanood na ng Pangulo yung pong video message nyo kahapon. Pero may middleman po ba? Meron po ba namamagitan sa inyo para maiparating yung mensahe yung yan sa Pangulo? Wala naman ako pinakausap na middleman. Ako lang, that's my honest appeal to the President. Sana huwag mo ako isuko sa dayuhan. Dahil Presidente Pilipino, marami na tayong mga national heroes na nagpapakamatay para lang sa ating kasarinlan, para sa ating soberenya. Tapos ngayon, basta-basta na lang niyo ako isuko doon sa kanila na hindi naman ako salbahe na public official. Ako naman ay nagsilbi ng tapat sa ating bansa. Since pag-graduate ko ng PMA, yung second lieutenant ako ng Philippine Constabulary, hanggang naging PMP ako, wala pa akong ginawang kabulastugan, katulad-kadang, puro po faithful service to the nation ang ginawa ko. Tapos at the end of the day, ito pala mangyayari sa akin. Senator Bato. Opo. Senator Bato. Yeah. Opo. I just have to interrupt a bit para nga din po sa maraming katanungan ng mga nakikinig ngayon sa atin. Simulan ko po doon sa inyo sinasabi na wala namang problema sa nagpapakumbaba. Opo. Tama po naman yun. Yes, po. Opo. Pero Senator Bato,
Nanonood ba kayo ng mga balita recently? Meron ba kayong chance na makapakinig o kaya po'y makapanood na marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung Make My Day, sige, ngak-ngak ka ng ngak, punta ka dito, pusasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho, yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? That's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na kung huliin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako gano'n katanga na magpapahuli. Kaya I have to. Yung nangyari sa hagdanan is run for your life yun. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun? Kasi noon naman kasi binigyan ako ng assurance ng Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanino niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin, 2 beses eh. Na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi ka tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalo ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na papayagan ko ng ICC makialam dito sa atin, after you, after President Duterte, after you, sinong next? Wala kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So gano'n katapang yung aking stance doon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with ICC. Eh ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alam nga naman, magtapang-tapangan pa rin ako. Nahamunin ko si President BBM na, sige, surrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo, Tao lang opo. tayo. Malinaw yun ha. Kaya malakas sa loob ni Senator Bato de la Rosa, natawa itong si Manong Ted. Kasalanan pala nitong si Bongbong Marcos, kaya matapang si Senator Bato dati. Binigyan pala ng assurance si Bongbong Marcos. Itong si Senator Bato na hindi ko gagawin siya yan. Basta kami dito, walang bitaw dito ang ICC. Kaya ngayon, ito si Senator Bato de la Rosa, tama naman, wala naman sa mga nakikiusap. Diba? Pagka bingit ka na ng ika nga life and death, yung mga kadalasan talaga, yung mga individual na kala mo hindi makakatulong sa'yo, yung pala mga makakatulong sa'yo. Kadalasan ganyan naman buhay, no? Kaya okay lang yan, wala namang problema magpakumbaba. At kung sakaling dito kay Marcos Jr., kung sakaling na may nagpapakumbaba na, huwag ka nang di ba, gawin mo lahat na makakaya mo para makatulong ka. Hindi yung, bira tong ganyan naman ho talaga kahit sa totoong buhay. Pagka life and death na, wala nang hiya-hiyayan. Sorry po, yung tao lang, ika nga po, lahat naman po tayo ay naharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, naunawaan namin, sabi nga po ninyo, run for your life yan, di ba? Hindi ka naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong
naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PNP. Ano pong inyong take doon? Mababa talaga ang dignidad mo noon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ikaw ay tanga na magpapahuli. Sabi, walang kwalito, hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman, Ted, yung mga nagkikita, before that, I would like to tell those bashers na you're entitled to your own opinion. You're entitled to your own opinion. Pero pag kayo ang inalagay sa aking kinasadlakan ngayon, I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro yung gagawin ninyo. Ang entitled kayo sa inyong opinion dyan, yung espiritu ko yung opinion ninyo. Pero ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako. Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, Sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan. At lininaw na rin naman ni Senator Bato de la Rosa na kung sakaling Philippine Court ang mag-issue ng warrant, siya ay sasama at kanyang i-exhaust sa lahat ng legal remedies. Pero ang ano kasi dito kaya ayaw rin mangyari siguro ng administrasyon yun. Pagka kasi foreign courts ang nag-issue ng warrant, nasa custody na siya ng foreign government. Hindi siya meron ng mga legal remedies. Pwede nang i-exhaust ni Senator Bato de la Rosa lahat ng legal remedies para ika nga hindi siya basta-basta mapadala sa The Hague, Netherlands. Kaya yun lang naman ang gusto mong. Hindi ko pa malaman dito sa mga to. Di ba mabigat ang kaso ng ICC? O idulog nyo na yan sa Korte ng Pilipinas. Di ba? Ganun lang naman yun para matapos na to. O pagka lumabas ang warrant niya, sabi naman siyang Bato, tatalima siya basta yung warrant ilinabas ng local courts. Di ba? Ganun lang naman. Huwag kang magpasakop sa mga dayo sa ICC na yan. Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, sir. Opo. Pero Senator, meron din po mga naghahambing sa inyo po ng dating Pangulong Duterte at the time na siya po'y naharap doon po sa sitwasyon from the tarmac all the way sa Villamor. Meron pong mga nag-oobserba sa kaibahan noong Rodrigo Duterte, yung kanyang pagiging composed, and then kahit na po nga nagkaroon ng commotion, although we respect yung kanyang edad, pero yung kanyang composure, doon sa pagkakataon na yon na wala tayong napanood na anuman pong, alam niyo yon, yung pagpigil o anuman, kumbaga, yung pagiging supposed to be po, parang statesman, na naharap sa ganung pagsubok. Pero kayo, yung nga, takbo, run for your life. Paano po natin yon dapat din pong isipin, yung pagkukumpara sa inyo, sa decorum po ng dating presidente at kayo nga po na kumaripa sa takbo. Again. Iba naman si President Duterte. Wala siyang katulad. I can never be a President Duterte. I can just remain as Senator Bato. I'm just an ordinary person. Si Pangulong Duterte, ibang klaseng nilalang po yun. And he chose to be arrested. Gusto niya sunuhin yung problema. Hindi na niya kami idamay. Gusto niya siya lang ang mananagot sa lahat-lahat na yan. That's the commander na hinahanap natin. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Hindi man ako, kahit sabihin mo, statesman ka dyan. Anong statesman dyan na hulingin ka, tumakbo ka lang. Praktikal lang ako, Ted. Praktikal lang talaga ako. Wala po akong balak na maging Pangulong Duterte. Pangulong Duterte ay iba talaga yun. At prepared siya. Kaya nga siya, in-advisean
tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, sir, may naka-ready na dito na hulihin kayo. Lahat ng airport, ready na hulihin kayo. Sinabihan ko yung mga kasama niya, paabot ko po yung Duterte na huwag na kayong umuwi. Pero insisting talaga siya umuwi, gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga, gusto magpahuli. Opo. Ako naman, Opo. ang plano ko talaga, hindi rin magpapahuli. Dahil, Opo. hindi ko talaga recognize. Opo. Pero yung nga po, ika nga po ninyo, hindi na baling di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Opo. Following that logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi siya. Sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli. Matagal Iba yung tumatakbo ka na ayaw mong magpahuli. Pag nahuli ka na ayaw mong magpahuli, tanga ka. Pero yung gusto mong magpahuli at talagang suluhin itong problema na to, ano yun? Iba yung kay Tatay Digong. Kaya hindi natin pwedeng pagkumparin, paglaban-labanin yung mga sinasabi nitong si Senator Bato de la Rosa. na sinasabi yan na magpapahuli ako. Kahit may advice siya na huwag magpahuli. Opo, opo. Gusto rin niya magpapahuli talaga. Sabi niya, given my age. Opo. Wala na, okay na ako. So kumbaga Senator Bato, again ito lang po yung mga reaksyon ng mga nanonood sa atin, nakikinig. So lumalabas po that the President is a man of his word. Pero kayo po, sa dami ho ng inyong mga challenge, make my day, etc., paano po yun? Ano pong again, sa mga ito ho ngayon nanonood sa atin at marami pong nangungulit sa mga katanungan, yung nga po daw, you are a man of what? Sabihin niyo, wala akong isang salita. Yun ang gusto nilang marinig sa akin. Wala akong isang salita. Ano po? Sige. Hulihin niyo ako. Tingnan natin. Tingnan natin. Hulihin niyo ako. Hulihin naman sa akin. Hindi ko naman sinasabi na, punta ka dito, hulihin mo ako at magsusulihin ako sa iyo. Ito ba sinabi yun? Punta ka lang ito, hulihin mo ako. Tingnan natin kung mahuli mo ako. Wala naman akong sinabing gano'n. Tingnan mo ako tingnan mo kung mahuli mo ako. Wala naman akong sinabing gano'n. Kaya sabi ko lang, sige, hulihin mo ako. Outburst of emotion yun, Ted. Outburst of emotion. Opo. Yung outburst of emotion. Outburst Sir, of emotion, ito yun. pong sitwasyon ninyo ngayon, that, meron kayong protective custody sa Senado, yung po ding kaisipan na you are putting the entire institution in a bad light. Meaning, nadamay na po ang institusyon. Kasi nga din po, although we respect, meron po mga sang-ayon dito, may mga supporters kayo sa labas ng Senado, pero meron din pong kaisipan na bakit na lang, gaya po ng sinasabi ngayon, by the way, ng ilang minority senators na kung maaari kayo ay magpasailalim na nga, dito po sa prosesong ito, meaning sana nga maipatupad yung arrest warrant and then you go with the process kung ano man po ang gagawin po ng executive sa inyo, na sa ganon, hindi na po madamay pa ang buong Senado as an institution. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, irespeto ko yung opinion nila. 5 sila na nagsasabing ganon. At yung iba naman ang sinasabi. Huwag kang huwag ka muna magpahuli at i-exhaust mo lahat ng all available legal remedies bago ka finally. Kung wala na talaga, so wala na ibang paraan, so yun ang gagawin natin. Pero huwag naman silang atat na mag-surrender kagad ako. Grabe naman sila. Sa tagal namin nagsasama sa Senado, ganun na lang na ikuan tayo. Parang tawag sa Bisaya, patid, abugin ka. Yung parang, chuk, alis ka dito at ginugulo mo lang Senado. Bakit? Hindi pa ba ito nangyari noon? Masyado na sila selective. Panahon ni Trillanes, nangyari yan. Panahon ni De Lima, nangyari yung ganyan. Iba nga lang sitwasyon namin. Dahil sa kanila talagang obligado sila mag-surrender because mayroong warrant from a competent Filipino court. Mayroong warrant sila. Pero ako wala naman kung warrant coming from a competent court. Opo. Senator, ICC man ang warrant na hawak nila. International, opo. Kanino kung surrender? Gusto niya, mag-surrender kagad ako doon sa ICC.
Senator, yung pong pahayag ninyo na kayo po ay Pilipino, ano po, kayo dapat bigyan proteksyon ng ating gobyerno, ng Estado, and then kaninyo, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong inagabyado. Tama ba rinig ko? Wala ho kayong mga, di ba, mga kung ano man pong pagkakasala sa bayan. Sa kabilang banda po, yung mga victims and the families of EJK, iba ang sinasabi. So, paano po, paano po ang inyong mensahe tatanggapin kaya noong mga napatay na mga pulis at questionable umanong pagkakapatay na ang sinasabing pinanggalingan ng utos, kundi man utos direkta, inspirasyon ay ang mga pahayag nyo nung kayo nakaupo pa bilang Chief PNP? There are always two sides of the coin, Ted. That's normal. Merong pro, merong pabor, at merong hindi pabor sa yung ginagawa. Kaya, tingnan ko lang naman, kung sabihin mo, maraming hindi pabor, mas marami naman ako nagkikitang pumapabor sa ginawa natin. At yung nga natin, since graduate ako ng PNATED, I've been serving this country faithfully to the best of my ability. Binuhos ko yung aking buhay dito sa serbisyo. Lahat-lahat ginawa ko para magampanan yung aking katungkulan. Faithfully. Tapos ngayon, at the end of the day, yun lang palang mangyayari sa akin, yung bansa, yung gobyerno na aking pinagsiserbisyuhan, yun din para ang gobyerno na sa Tagalog yung magkanulo sa akin doon sa foreign court, yun din lang pala. So, masakit para sa akin, masakit sa akin. Wala naman akong talagang pinatay diyan sa war on drugs, wala man akong binaril, wala man akong inutosan na patayin mo yan. Never ako nag-utos ng gano'n, ng illegal orders. So, kaya doon masasabi ko sa punto niya na masakit, it's very unfair. It's very unfair for me at saka sa Philippine National Police na apektado dyan sa war on drugs. Very unfair. Senator Bato, earlier po no, nabanggit nyo no, na kaya ho kayo din napilitang pumasok, kung tama yung word ko, napilitan, dahil nga sa inyong desire to change the leadership in the Senate. Opo. Ano ho ang pinanggagalingan ng desire na iyon? Ang desire na yun na lumabas ang katotohanan, Ted. About what? Yan, hanggat hindi namin, ito mga problema natin sa flood control scandal. Kasi kung hindi namin mababawi ang liderato ng Senado, sila pa rin na may hawak sa lahat, at sila pa rin ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay nakikita ko sa takbo ng mga hearing ay may problema. Mayroong pinagtatak. Yung nangyayari. Whereas yung panahon ni Senator Marcolita, no holds barred yun. Lahat ng dapat ilantad ninyo. So kailangan, for the benefit of the Filipino people, sobra na, tama na yung corruption na nangyari. Ngayon, andun, makikita natin na para bang hindi full-blown yung ginagawang investigation. Opo. So kailangan lumabas ang katotohanan dito. Okay. So in order to effect the change, we have to change leadership. Alright. So, yun rin po nabanggit na yung mga... Wala ka bang follow-up doon? Dapat meron follow-up itong si Manong Ted doon eh. Dapat ang susunod na tanong doon, kailan yung susunod na hearing sa Blue Ribbon? Sino magiging chairperson? Dahilan ano po? Teka lang ha, baka makalimutan ko lang mga kababayan. Segue ko na ha. Wala ho tayong FB page. Kung sino man tong poster na to, hindi ho atin ang FB page na to. At hindi ho tayo gagawa ng FB page. Okay lang re-upload, re-content, yung ating mga video na ginagawa, yung mga reaction video na ginagawa natin. Marami hong gumagawa niyan pero wala ho tayong problema. Pero para gumawa ng PH update na page dyan sa FB, at pagmukaing atin na hindi naman tayo gumawa niyan, tapos pagka nag-post ng kung ano-ano yan sa ating nibibintang,
unfair naman ho yun sa atin. No? Okay lang, re-upload nyo, re-content nyo. Walang problema yan. Okay lang yan. Pero yung gagawa na ganito, mag-enforce kayo, ay mahirap yan. Paki-report na lang ho mga kababayan. Sa mga manunood dito sa YT, punta ho kayo sa FB page at i-report nyo. I-mass report ho natin to kasi pagka re-upload niya, tinatanggal nyo ho itong portion ng video na to na pinapakita ko sa ating mga kasama na na poser. O punta ho kayo tapos i-report nyo lang ho mga kababayan. At huwag yung i-follow. Huwag yung i-follow yan. Mayayari ho tayo dyan. 1, 2, 3 kanina, ang binanggit din po ninyo, yung paparating na impeachment, no, ni VP Sara. Kaya ho kayo talagang naobliga rin na magsumipot na personally. So, hindi maitatanggi na itong change of leadership na ito sa Senado ay may kaugnayan talaga sa impeachment ni VP Sara. Walang minority na gusto mananatili sa minority. Lahat ng minority gusto maging majority. That's a normal yan sa Senado. Habang nag-uusap ho sila nito, meron hong nanliligaw sa mga majority na lumipat sa minority at sila naman ang magiging majority. Yan, yung leadership sa House of, sa Senado, walang tulugan yan. Umaga, araw, gabi, talagang merong magtatangka at magtatangka na magkakapalitan. Hindi lang ho ngayon yan. Matagal na ho yan. Ganyan ho talagang kalakaran dyan. Hindi ho permanente yung mga posisyon dyan sa Senado. Buti pa dyan sa House of Representatives, pagka sinabi ng Pangulo, walang leadership change. Walang mangyayari leadership change. Kasi makaramihan ng mga congressman, mga mukhang pera. Tanungin natin si Elisan Bernardo. Okay na humahala dyan. Pinusata siya Prof Malutigia. Mamaya sa next video natin sisiguin ko yan si Elisan Fernando. Di ba? So, with or without the impeachment, gustong-gusto namin na bumalik sa majority. So, hindi natin pwedeng i-connect yung impeachment doon sa pag-aagaw ng liderato. Hindi natin may connect. Kahit na walang impeachment, gusto namin talagang mabalik sa amin yung mayorya sa Senado. So, kumbaga, sir, yung dahilan nyo kaninyo, yung mga dahilan na iyon, kung ba't kayo na personal pong naobligang sumipot, na kaninyo may kaugnayan sa impeachment, ano po iyon? Yung kanina sinasabi po ninyo, as in walang kaugnayan itong change of leadership sa paghahanda ng majority identified with the VP? Sabihin mo natin na konektado yan, pero para sa akin, walang connect talaga yan. Walang connect. Gustong-gusto namin talaga maagaw ang liderato ng Senado. Opo. Gusto niyo maagaw? Ilang attempt na nila, 'di ba? Nabigo yung leadership change yan sa Senado. Hindi lang naman ho ngayon, 3 beses na ata, pero talagang maigpit lang ang yang kapit nitong ano pangalan to? Nitong si Tuta Soto diyan sa liderato. Kaso ang problema, tingin ko ito ano lang naman to, kumbaga payak na obserbasyon ni PH Update. Hindi ko sinasabing ito talaga nangyari. Ang naging yung naging turning point noong napasama nila si Loren Legarda. Siguro ang kondisyon nitong mga Villar at nitong si Cayetano, ito si Pia, pagka napasama si Loren, sasama kami. Kaso ang problema ho dito itong si Recto, inaway-away ang si Lian Libiste. Ito na doon na naghalo ang balat sa tinalupan. Lang naman hindi ko sinasabi na yun na naging naging nagtulak kung bakit napalitan ang liderato sa Senado. Yung pang-aaway nitong si Ralph Recto dito kay Leandro Libiste, di ba? Kasi linilit siya si Libiste, yung mismong executive secretary na pinapanatili ang
leadership change sa Senado. Si Recto yan yung mahawak dyan na dapat magkaroon ng leadership change, especially papalapit ang impeachment. Dapat manatili ang leadership, liderato sa Senado dahil pag nagkataon, magdedire-diretso ang investigasyon sa Blue Ribbon. Ano ho yan? Ika nga, power play ho yan, power play. Pero pagdating naman sa impeachment, alam naman natin na impeachment is quasi-political, quasi-judicial undertaking, di ba? So hindi mo talaga maiwasan na papasok yung mga personal biases ng mga senador. Kahit na during the impeachment trial, kami ay nasa minority pa rin. It doesn't change our vote. It doesn't change our vote kung minority kami o majority. Opo. Kahit na yung mga tao na yan nasa majority, pagdating sa botohan, they will vote according to their conscience naman eh. So may individual decision yan. Hindi yan kung majority o minority ka, ganitong boto mo. Hindi naman ganun. Opo. Individual naman ang pagboto. Regardless kung sinong nakaupo as majority o sino nakaupo as minority. Individualize ang pagboboto. Opo. Senator Bato, I have to beg for your indulgence sa katanungan na ito, no? Kasi Yeah. ang dami hudi ngayon na mga sa amin pong feedback sa section itong isyong ito. I just have to really ask you about this. You are claiming na nahihiya nga kayo, no, sa taong bayan dito nga sa mga naghahanap sa inyo because you've been out, no? Absent ho kayo in the Senate for almost 7 months, no? At ang claim ninyo kahapon, wala kayong tinanggap na sweldo. May mga taong nagdududa. Will you be transparent enough na ilabas po ang mga records in the Senate para patunayan po na wala kayong talagang tinanggap na sweldo as senator during your absence? Yan. Hindi, Ted. Hindi mali yung pagkaintindi na sa sinabi ko. Ganito yun. Habang wala ako, ang nag-claim ng sweldo ko, yung aking sekretary. Tinatago niya yung sweldo ko. Hindi mo nang ibigay sa akin. Nakatago ako eh. Nakatago ako. So, meaning, wala akong natatanggap sa akin personal eh. Pero nandun sa sekretary ko. So, nagpaalam ka sa akin, sir, hindi mo man ito nagagamit. Tapos merong kalamidad dito sa ganitong lugar. Gusto natin sanang makabigay ng relief goods doon. Pwede mong gamitin ito pang relief operation. Yung iba ginamit. Pero yung iba naman, andyan intact, nakasilyado pa, naka-envelope pa. Hindi ko pa nga nakita ngayon nung nakabalik na ako eh. Andyan pa yung, pero yung latest, I don't know kung last 2 months o last 1 month. Sinabihan ko na yung secretary ko na huwag mo lang kunin yung sweldo natin, nakakahiya na. Huwag mo lang kunin. So hindi ko alam kung last 2 months 2 months o 1 month, hindi na kinuha. Pero yung iba, kinuha, pero nasa sekretary ko, hindi na ibigay sa akin. Dahil wala nga ako, nagtatago nga ako eh. So, ganun ang sitwasyon, Ted. Opo. So, sumweldo pa rin kayo, kaninyo, pero naandyan po yung cheque, yung iba ho na in cash para sa mga relief kaninyo, pero naandyan pa yung cheque na iba hindi nyo pa nabubuksan. Hindi, kinukuha yung sweldo ko is, cash na yan eh. Pagka-release ng land bank, cash na yan. Cash Kaya na. lang, naka-sealed, o cash na, naka-envelope na. Cash naman yan dati galing sa land bank. Okay, so sumisweldo pa rin kayo, ibig sabihin, no? Opo. Kung sinisweldo, wala naman silang karapatan na i-cut off ang aking sweldo. Wala man yan sa batas. Opo, sige. So, ito na lang po, sir. Nagkaroon po ng proposed amendment sa rules ng Senado concerning po yung inyo pong presence, no? As a matter of fact, may amendment na ipinropose nga po, no? Ang sinasabi ngayon dito, kasi dati-rati po, maaari lamang magkaroon ng sesyon kung saan po ang presensya ng miyembro ay online, no? Zoom o naman po kaparaanan gamit ang teknolohiya kung mayroong tinaguriang force majeure, no? That's the original rules po ninyo sa Senado. Ngayon, gusto nilang ninyong baguhin. Ngayon po, binabanggit lang dito, tatanggalin na po yung provision ng force majeure. Ang binabanggit ngayon dito ay ang justifiable reasons na lang. Meaning, ito ba'y naaprubahan? Kasi ang sinasabi po ng iba na ngayon, nagdidisenyo na po ang Senado na specific rules to favor you
kung kayo magtatago pa ulit para kayo makapag-attend sa session by Zoom na hindi naman daw patas doon sa talagang physically ay pumupunta sa sesyon kasi nga din po gusto po na maging perfect attendance. Totoo ho ba ito na naamyandahan na ho ba ito at ito po ang inyong sinusulong? Hindi ko alam Tidawa. Actually, hindi ko pa masyado na pakinggan yung... Kasi this is state by second day o third day dito sa Senado ngayon. Pag-aralan ko yun, pag-aralan ko, titingnan ko kung ano yung laman ng amendment ng rules ng Senado na yan. Second day at third day ko pa lang ito, third day. Kaya Opo. pag-aralan ko muna ito. Pero kung sabihin mo na it tends to favor me, favor my situation, hindi ko po yan hiningi, Ted. Wala akong kinausap na kasama ko Senado na mag-file kayo ng resolution na i-amend yung ating rules para mapaboran ako. Wala pa akong kinausap dahil ako, kilala niyo ako since day one na aking pagka-senador. Tingnan mo yung record ko, almost every year, every year ko, 100% attendance ako. Wala akong absent. Wala akong absent. Meron lang itong recorded data absent, isa, dalawa. Pero all the rest, kuwan ako, Okay. yung perfect attendance ako, Ted. Sige. Hindi po ako bulakbol. Hindi po ako bulakbol, Ted, na gusto magpapakuya-kuya lang sa bahay para mag-attend ng session. Ayaw ko yun. Gusto ko perfect attendance. Nagmamarsa-marsa tayo sa PMA noon eh. Bakit ba ka ba mag-zoom dyan sa conference? Opo, sige. Bilad ka sa init. Opo, sige. So Senator Bato, thank you for your time. Ano ho ba ang inyong mensahe ngayon kay Senator Sonny Trillanes? Kasi nakapanayam namin siya and as you siguro watch the news, no? Siya nagpunta lamang in the Senate para lang ho i-call yung daring nyo na make my day, no? Kaya siya nagpunta, hindi daw kasama yung taga-NBI. Meaning, sinasabi niya, ano na, Senator Bato, make my day, eto na yung arrest warrant dito. At sinasabi nga niya, kung yung napakinggan po, no, yun nga, yung mga binabanggit niya tungkol po sa inyo. Ano po ang inyong mensahe po sa kanya? Well, unang-una, the fact remains, no, na wala siyang role doon sa operation na yun dapat because hindi naman siya taga-ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi naman siya membro ng NBI, hindi naman siya membro ng Law Enforcement Agency. Bakit siya may hawak ng warrant of arrest? Yun ang tanong ko. Pero kung sabi niya na yung kasagutan yun sa pag-DDR ko na punta ka dito, pusasan mo ako, gano'n. Then I appreciate him for that. Kung yan ang kanyang effort, gusto niyang yung gagawin yung gusto kong mangyari. Opo. Okay ka, Antonio, okay ka, Ton, okay ka. Alright, pahabol lang po ito ng mga taga-news department. Ito pong lumabas daw po na payroll sa inyo pong staff, no? Ang sinasabi daw po, lahat ng nasa halos payroll ninyo ay inyong either anak, kapatid, pamangkin, brother-in-law. Ito po yung mga staff daw po ninyo sa inyo pong opisina. Short reaction lang po, Senador. I just have to ask this. Tanong po ng aming mga kasamahan sa News Department. Hindi ko ba yung denied? Hindi ko ba yung denied dahil yung mga position na yan is position of confidential at saka coterminous man yan. Hindi mo lang yan, hindi lang naman yan, ako nagpa-practice niyan. Marami man yung senador nagpa-practice niyan. Hindi lang naman ako ang may anak na chief of staff. Hindi ko na sabihin kung sino pa yung iba na ang chief of staff na ay anak niya. Position of confidential eh. Kaya... Si Soto ba yun? Si Soto. Si Tutas. May nag-feed. Siguro yung tauhan nitong si Ping. Nag-feed dyan sa programa nitong sila DJ Chachi. Wala naman kung binabayulit na batas. Opo. Hindi naman yan, walang violation of law dyan. Coterminous lang yan sila lahat. In other words, yan po ay allowed under your rules even in the house, no? Yan pong ganyang opo. Yan pong ganyang appointment na kumbaga wala diyang nepotism kapag ang pinag-uusapan ay staff ng sitting legislator. Opo. Yes. Oo.
Okay. Sige, so Senator Bato, Ayun na nga mga kababayan, hindi nabigyan diin na kung sakaling local courts, local competent courts ang maglabas ng warrant, talagang sasama itong si Senator Bato de Rosa. Pero tayo dito, ating ginibigyan din yan para hindi pagpilitan yung ICC warrant na yan. Kasi walang kwenta yan, hindi ho natin kinikilala yan. Bilang isang malayang bansa, bilang hindi na parte ng walang kwentang korte na yan, hindi ho natin kinikilala yan. Local courts lamang ang makakapag-aresto dito kay Senator Bato de Rosa. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpabudol. Especially dito sa FB page na to na kung saan gumawa ho siya ng poster. No? Ginawa na ho tayo ng poster account. Hindi ho atin yan. Baka magpakalat ng fake news yan at tayo ho mapagbintangan. Mahirap na, no? Pakireport na lang ho. At kung sakaling hindi nyo ho nakita, napapanood nyo itong video na to sa FB, at ito ang page na ginagamit, paki-report na lang ho. Hindi ho atin yan, wag ho kayo manood dyan sa YT ho kayo manood. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.